At sa umagang ito, sama-sama po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan po ito ay hango sa aklat ng Jude, chapter 1, second part po ng Jude, chapter 1, verse 17 up to 24. Yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. At sama-sama po tayo na magbasa ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa verse 17, Dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ said would happen. They told you, in the last times there will be people who laugh at God and do only what they want to do, things that are against God. These are the people who divide you. They are not spiritual because they don't have the Spirit. But you, dear friends, use your most holy faith to build yourselves up even stronger. Pray with the help of the Holy Spirit. Keep yourselves safe in God's love as you wait for the Lord Jesus Christ in His mercy to give you eternal life. Help those who have doubts. Rescue those who are living in danger of hell's fire. There are others you should treat with mercy, but be very careful that their filthy lives don't rub off on you. Verse 24, God is strong and can keep you from falling. He can bring you before His glory without any wrong in you and give you great joy. Purin pong Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pag-aralan sa umagang ito. Saglit po tayo yumuko, tayo po'y manalangin, hihingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Salamat po dakilang Diyos, minsan pa sa umagang ito na muli kami dudulog sa inyo at sa inyo po namin, O God, patuloy ipinagkatiwala ang lahat ng bagay, ang aming pag-aaral, Panginoon, na yung salita. Lord, Ikaw po ang manguna. Lord, Holy Spirit, be our real teacher today. At Ikaw po ang malayang makakilos sa bawat isa. And I hope and pray, Lord, na sa bawat isa na nakikinig, sa naaabot, Lord, ng live stream na ito, patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay. Maranasan po nila, O God, ang ibang pagkilos mo, pagpapala mo sa kanila. Salamat po. Into your hands, Lord, we entrust everything, O God. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Praise God. Purin po ang ating Panginoon. Ang mga talatang ito, aklat ng Jude, ay sinulat po ito. Ang sabi nga doon, sinulat po ito to remind the church, paalalahanan ang iglesia of the need for, ang sabi, for constant vigilance. Ibig sabihin, mapagmatsyag, mapagbantay, mag-ingat. Why? And to keep strong in our faith, to oppose heresy. Kailangan magpakatatag tayo, maging matatag tayo sa ating pananampalataya, matatag po tayo sa salita ng Diyos upang tayo hindi madaya sa panlilinlang ng kalaban. Okay? Ito po'y sinulat to protect from harm, to guard from the attack, to repulse enemies. Itong mga talating paalala sa atin bilang mananampalataya for magkaroon po tayo ng constant vigilance. Okay? Ang sabi po, we are warned that in the last days, there would be scoffers in our own midst who would follow after their own ungodly desires, even denying the one who bought them. Kaya makikita po natin, ang sabi nga doon, scoffers, ito yung mga taong minsan pa nakakilala na sa Panginoon. Even nasa church po natin. Kaya lang, nadala po sila sa pandaraya ng kalaban. In the last days, marami pong tatalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At ang sabi nga doon, they love God. At they do what they want.
Pero tandaan ho natin mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang tunay na anak ng Panginoon at kumikilala sa Kanya, sumusunod sa Kanya, dapat po natin gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag po tayo sa lahat ng bagay para hindi tayo madadaya. Kaya makikita ho dito, Paul describes them as, itong mga scoffers nito, detestable, disobedient, and worthless. Karumaldumal, ito yung mga taong hindi masunurin, pasaway, yung sabihin, at walang kwentang mga tao. Ito po, yon ang sabi po ni Paul. They pay heed to their substitute, feel good, man-centered, counterfeit, legalistic, social gospel with its materialistic focus and devastating departure from the truth. Ito na yung time ng apostasy. Na nung una yung mga tao ay kumikilala sa Diyos, alam nilang katotohanan, sumusunod sila, ginagawa nila ang Diyos. Kaya lang nung nakarinig sila ng mga false teachings, ng mga false teachers, nawala po sila. Kumbaga, umalis sila sa katotohanan. And this is the time of apostasy. Na ang mga tao ay tumalikod sa katotohanan at ginagawa nilang heresy, yung mga haka-haka sa buhay, yun na lang po ang kanilang ginagawa because of the influence of the false teachings of the false teachers. Kaya, how to build up yourself spiritually? Kailangan maging matatag po tayo, i-build up po natin ang ating buhay para po tayo hindi madaya, hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Number one, embrace our most holy faith. Okay? Pakatatagin natin, yakapin natin ang katotohanan na ang katotohanan ito ay maipamumuhay po natin. Ang sabi nga doon, the book of Jude is a call for strong, courageous defense of our faith. Kung alam mo ang iyong pinapanampalatayanan, dapat protektahan mo, dapat ipaglaban mo yun na ito ang katotohanan. Hindi tayo madadaya. Sometimes we don't realize how valuable what we have is until we have to depend it. Kung ano meron tayo, panindigan natin. Anong pananampalataya ho natin? Ipamumuhay mo, panindigan mo yung katotohanan sa salita ng Diyos na ating ipinamumuhay. The foundation of this faith is the Word. Tandaan natin, ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Okay? Kapag ang salita ng Diyos ay nasa atin, ang sabi doon, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo madadaya. And let His Word lead you, guide you, restore you, refresh you, and establish you. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Araw-araw, meron po tayo, punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Sa umaga pa lang, inuuna na natin ang salita ng Diyos. Inuuna na natin ang Panginoon upang sa patuloy nating pakikibaka sa magulong mundong ito, meron tayong panlaban, meron tayong lakas, merong mag-guide sa atin at mag-i-establish sa atin, magre-refresh sa atin sa mga bagay na ginagawa ng kalaban sa mundong ito. The foundation of this faith is the Word of God. Tandaan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. At ang sabi ng Psalms 119 verse 105, ang iyong salita, Panginoon, ay ilawan ng aking mga paa at ilaw ng aking landas na dinadaanan. Ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ay nasa atin, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak, hindi ka madapa. Why nakikita mo ang iyong dinadaanan? Alam mo ang iyong dinadaanan because of the Word of God na hindi ka pinapahamak ng ating Panginoon. Isaac Newton said, ang sabi po niya, the Bible is the rock that all the hammers of criticism have failed to chip. Yan. Ang Bible daw po, ang salita ng Diyos ay muog o saligang o yung rock, bato, matibay na bato na kahit anong klaseng hammer o pamukpok yan ay hindi siya mawawasak, hindi siya mabibiyak. Okay? Pangalawa, how to develop our faith strongly, follow after godly passion. Okay?
follow after godly passion. God offers Himself to us as the infinitely valuable, infinitely beautiful, all-satisfying treasures of the universe for our full and everlasting enjoyment. Okay? To be born again is to taste that God is more to be desired than anything else. And this God you desire is Jesus. Godly passion. Ano bang mga godly passion na dapat po natin gawin? Yung mga bagay na dinidesire ng Panginoon, yun din dapat ang ating i-desire sa puso natin. Yung mga bagay na nakakapagbigay kaluguran sa Diyos, yun dapat ang i-desire po natin na sa lahat ng pagkakataon, ang lahat ng ating ginagawa ay makapagbigay kaluguran sa ating Diyos na buhay. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Okay? Psalms 16 verse 11. Lord, kapag alam natin ang salita ng Diyos, pinapaalam sa iyo, pinakita sa iyo ng Panginoon ang ang daraanan papuntang buhay. At sa kanyang presensya, nandun yung punong-puno ng kagalakan natin sa buhay. Alam niyo po, ang taong punong-puno ng salita ng Diyos, punong-puno ng punong-puno sa presensya ng Panginoon, nandun tayo namumuhay sa presensya ng Panginoon, nandun po yung ating kagalakan sa puso, na napakasarap mamuhay sa mundong ito kapag kasama mo ang ating Panginoon. Why? Wala ka nang hahanapin pa. There is contentment sa presensya ng Panginoon. In God's presence, there is joy, there is peace, there is blessings. At ang sabi nga dito, at your right hand are pleasures forevermore. Mga bagay na nagbibigay sa ating kagalakan panghabang buhay. Kaya po makikita po natin kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, punong-puno po tayo ng kagalakan. Even if you gain all the wealth and power of this world, everything it could offer you, yet lose your soul in the process, what good is that? Anuhin mo man ang lahat ng bagay, nasa iyo na ang mundo, nasa iyo ang lahat ng kayamanan, pero yung kaisa-isa mong kaluluwa ay mapapahamak naman sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. What good is that? Anong meron? Di ba? Di bale, okay lang tayo. Kontento na tayo sa mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos. There should be contentment sa lahat ng pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Godly pleasure, godly passion. Na ibig sabihin, hindi man tayo gaano kayaman, hindi naman tayo, tama lang na kahit pinagpapala ng Panginoon at tayo din po ay nakapag-share, nakapagbahagi ng ating mga pagpapala sa iba. At yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Are you in pursuit of God or the world? Yan. Sino ba ang iyong sinusunod? Are you pursuing for God or the world, yung mundong ito? 1 John chapter 2, verse 20, do not love the world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in heaven, Father in you. For the world offers only a craving of personal pleasure, craving for everything else we see, and pride in our achievements and positions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God live forever. Huwag daw po natin mahalin ang mundong ito. Ang mundong ito, ano ba ang ginagawa ng mundong ito? Ang sabi nga nun, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. At ito ang sabi doon, ito'y kinamumuhian ng Panginoon. At itong mga bagay nito hindi nagmumula sa ating amang nasa langit. Itong mga bagay nito nagmumula sa kalaban ng Diyos. Na gusto natin. Minsan dinidesire ho natin. At marami sa panahon ho natin, ganon ang kanilang ginagawa. Kaya nais po ng Diyos, ng bawat isa sa atin, ang sabi do not love the world, do not love this world.
nor the things it offers you. Tandaan ho natin, balikan ho natin, anuhin mo man ang mundo, anuhin mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo ay nasa iyo. Pero yung kaisa-isa niyong kaluluwa ay mapahamak naman dun sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Now, pangatlo, yield to the Spirit. How we have to establish, how to be strong spiritually. We have to yield to the Spirit. Yield. Isuko natin ang ating buhay. Hayaan natin ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa buhay natin. Which means, we are to lay aside our fleshly nature and be led and guided by the Word, by the Lord. Kaya makikita po natin yung kahalagahan ng ating buhay. Tayo po'y namumuhay, ginagawa nating lifestyle ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay sa lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw na buhay natin. We pray in accordance with the will of God. Ano bang kalooban mo? Lord, anong kalooban mo, Panginoon, sa amin? Let it be done, Lord God. Hindi masamang manghingi sa Lord, hindi masamang manalangin sa Panginoon. We have to pray to the Lord, but we have also to pray kung ang mga bagay na ating dinudulog sa Kanya, Lord, kung naaayon ito sa iyong kalooban, let it be done, Lord. Let it be done, O God. Hindi masamang humingi tayo sa Lord at nais ng Panginoon humingi tayo doon. At kapag nakita ng Panginoon na maayos, tama ang motibo ng ating pagdulog sa Panginoon, God will never say no. Ang sabi ng Psalms 84 verse 11, no good things the Lord withhold to those whose walk is blameless in His sight. Walang mga gandang bagay na ipagkait ang Panginoon sa lahat ng mga namumuhay sumusunod sa Kanya at walang bahid karumihan kasalanan dahil nag-uubay, sumusunod siya sa ating Panginoon. We are to obey His tender promptings of the Holy Spirit in the heart. Kung ano yung udyok ng banal na Espiritu, gawin po natin. Nais ng Panginoon, sharean mo itong mga taong ito, go! We have to offer, we have to share Jesus. Nakakatuwa nga po dahil itong mga panahon ito, ang dami-dami po nagpapapray, ang dami-dami tumatawag, dami mga pumupunta sa bahay, Pastor, pwede ka bang pumunta? Ipapapray natin, magpapray tayo. Napakaganda po na ang mga tao, bago natin sila ipapapray, tumanggap kay Jesus, nakarinig ng salita ng Diyos. Kung anong leading ng banal na Espiritu, go! Huwag kong mag-resist, gawin po natin ang mga bagay na ito. Minsan mahirap mag-share ng Word of God. Minsan nahihiya ka. Ngunit ito ang nais ng banal na Espiritu na gawin natin ang mga bagay nito. Then we have to obey what the Holy Spirit leads us or put us in our heart. Yield to the Spirit. Keep yourselves in the love of God. Ano ibig sabihin po niyan? Keep yourselves in the love of God does not mean keep yourself loving God, but keep believing and rejoicing that God loves you. Be conquered, be enchained by the thought that God loves you. Patuloy manatili sa pusohon natin. Natandaan ho natin, bakit natin mahalin dapat ang kapwa? Because God loves us more. He loves us. At itong pag-ibig na rin to na naranasan po natin, ito din po ay dapat magmamanifest sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa. Ano ba utos ng Panginoon? The greatest commandment ng ating Panginoon. Matthew chapter 22, ang sabi po doon, starting verse 37, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Ito ang nais ng Panginoon. Keep yourselves in the love of God. Manatili tayo sa pagmamahal sa ating Panginoon. At kapag patuloy natin ginagawa ito, naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, nais din po natin na ipadama po natin itong pagmamahal nito sa kapwa na lalong-lalo na ang wala pang tunay na pagkakilala sa Diyos. Last, and there are two sides to keep this keeping a divine side and a human side. Ang sabi nga nun, divine side, our Lord keep us. The love of God in our heart is a gift from the Lord. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang pagmamahal ng Diyos na nasa puso natin, ito'y regalo ng Diyos sa atin. It is a fire which lights up all things, and whoever all things arid, and whoever is so disposed can instantly feel it warm and inflame his heart. Na kapag
sabi dito, kapag tayo nasa kalungkutan, nandun tayo sa time na kung saan sour ang mga pangyayari sa buhay natin. Or talagang wala ka sa, kumaga wala, iba ang ating naramdaman. Tandaan po natin, kailangan po natin, ang sabi na doon, the Lord keeps us. Tandaan ho natin yung pagmamahal ng Diyos. Whoever is so disposed can instantly feel it warm and inflame his heart. Kapag ang pag-ibig ng Diyos sa puso ho natin ay patuloy po na nagliliwanag po. Okay? Ang sabi po doon, divine side, a human side, we must keep ourselves. So yes, we can rest in God's love. It's His grace by which we are saved once for all. Okay? Tayo po ay naligtas ng Diyos sa habag at biyaya lamang po ng Panginoon, hindi sa ating mga gawa. Tayo po ay niligtas ng Panginoon nung tinanggap natin siya. It is by grace. Once and for all. Makita po dito na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating gawa. Bagaman ang paggawa ng mabuti, kailangan makita sa atin, ito lamang ay bunga ng ating kaligtasan, bunga ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos na kapagligtas ng ating buhay. But we must also have a responsibility to keep ourselves in that grace. Yan. Ang sabi nga doon sa, sabi nga doon, two sides of keeping the love of the Lord. Ang sabi nga doon, human side, divine side at human side. Sa atin, we must keep ourselves. Paano? We can rest in God's love. Manatili tayo, mamuhay tayo, or we must rest in the presence of the Lord. Kaya, ang sabi po doon, but we also have a responsibility to keep ourselves in that grace. Pangalagaan po natin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Palaguin, ibig sabihin dapat lumago tayo sa ating pananampalataya at ito din po ay ating ibahagi doon po sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay na tunay na wala pang pagkakilala sa Diyos. Rely on Him who is able to preserve you. Very practical lang po ito. Alam na ho natin, sa Diyos lang po ang lahat ng bagay. Wala tayong magagawa kung wala po ang Panginoon. Di ba? To keep from falling, sabi to, the praise to keep from falling means here to preserve from falling into sin, from yielding to temptation and dishonoring your belief. Kaya i-preserve po natin yung katagian, yung integridad ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin. I-preserve natin yung integridad ng bilang mga lingkod ng Diyos, mananampalataya ho tayo na kapag sinabi mo ang mga bagay ito, nakikita po siya. Kapag sinabi mo ang mga bagay nito, ginagawa po natin ang mga bagay nito upang tayo ay hindi po ma-fall into sin at hindi po tayo hindi tayo mag-yield, hindi tayo sumuko or hindi po tayo madadala sa temptation and dishonoring. Kapag ginawa ho natin yun, dinidishonor natin ang ating pananampalataya. At higit sa lahat, na-dishonor po natin ang ating Panginoon. We have to rely on Him who is able to preserve us, to preserve you. It is only God. And so, God is able to make you persevere, make your peace persevere to the end and present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Pagdating ng panahon, kapag nalampasan natin ang lahat nito, nagawa natin ang lahat ng ibigo, nalampasan natin ang temptation sa buhay natin, hindi nalampasan natin ang mga kasalanan, dahil po sa paggabay ng ating Panginoon, tandaan po natin, yung exceeding joy na mararanasan po natin, maging excited po dapat tayo pagdating ng panahon, nahaharap tayo sa Diyos. Marami pong natatakot mamatay, maraming natatakot na mawalan dito sa mundo. Higit sa lahat, dapat sila matakot sa pagharap ng Diyos. Pero ang mga taong tunay na may pagkakilala sila, sumusunod sa Panginoon, hindi po sila na natatakot na
mamatay, hindi na po sila natatakot na lumisan sa mundong ito dahil alam po natin mayroong magandang buhay doon sa kabilang buhay kasama ang ating Panginoon. Make a difference in the lives of others. Be compassionate towards those who doubt. Difference. Yung pamumuhay po ba natin may kakaiba sa iba? O yung pamumuhay natin bilang lingkod ng Diyos ay may pagkakaiba doon sa mga taong namumuhay na wala pang kapagkakilala sa Diyos. Dapat ganun po tayo na iba yung ating buhay. But we should be compassionate to them. To those who doubt. To those who doubt, ibig sabihin na wala pang nag-alinlangan pa sa Diyos. We must be compassionate to them. Katingin natin ang gabay sa Panginoon na ang mga taong ito ay truly mananampalataya sa Diyos. Mananalig sa Panginoon na si Jesus lamang ang tanging daan. Si Jesus lamang ang tunay na makakapagligtas sa atin. Dahil sabi ng John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me, Jesus said. At sabi po ito, pull those out in the fire who are in danger of making a permanent and fatal choice. Kaya nga dapat tayo magpapakatatag. Dapat po tayo lumakas, tumatag sa ating pananampalataya upang maahon natin yung mga taong alam natin na mapupunta, mapapahamak doon sa tiyak na kapahamakan, doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. And while you're showing mercy, be cautious. Sin is contagious. Nasa paglapit din po natin sa kanila, pag-share natin sa kanila, pagbabahagi natin sa ating Panginoon, maging maingat din po tayo. Baka tayo po'y mahawa sa kanila. Tandaan natin, sin is contagious. Kaya maging maingat po tayo. Yung sa mga sinasabi ho natin, maging maingat po tayo. Lalo na sa mga taong ating binabahaginan. Kaya, ang sabi po doon, bilang pangwakas, as we build a stronger spirit, it will become easier to receive, to resist, and stand. Ibig sabihin, anumang mga inilagay ng kalaban sa ating harapan. Kapag tayo na-build natin yung ating pananampalataya, we build a stronger spirit, it will become easier for us to receive, to resist, and to stand against all odds. Kaya we will be victorious and we will be strong enough to strengthen others. Ito po yung maganda. Naging matatag ka, napagtagumpayan mo, at tayo din po ay maging kabahagi upang ang iba naman ay mapapalakas mo natin at sila din po ay maging matatag at malampasan din po nila ang lahat ng pagsubok sa buhay. You can become so spiritually strong that your mountain-moving faith will produce mighty results unhindered by any sabi nga doon, unhindered, ibig sabihin, wala pong makakapigil by any force. Kapag tayo po ay spiritually strong, tandaan po natin mga kapatid, anumang panghaharang, panggugulo ng kalaban, hindi sila po mananaig. Manatili tayo sa Panginoon at higit sa lahat, ang Diyos po ang nag-iingat sa atin. Maging mabunga po tayo, mamunga po tayo, at higit sa lahat, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Dinalampasan po natin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Mga kapatid, God wants us to be strong. God wants us na ma-resist natin at manatili tayong maging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, minsan pa sa umagang ito. Salamat, Lord, sa papaalala niyo po sa amin na patuloy kami, Lord, na magiging vigilant, Panginoon, at magiging strong, maging matatag po kami sa aming pananampalataya, O God. And Lord, we should be stable, Panginoon, sa aming pananampalataya at maupuso pa natin, malabanan po namin, Panginoon, ang lahat ng haka-haka patungkol sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin ang katotohanan, kaya patuloy nawa ito'y manatili sa aming mga puso na sa aming pagsunod sa inyo, Panginoon. Patuloy ito'y maging gabay namin, O God,
at ikaw po, O Lord, ang malayang makakilos sa buhay ng bawat isa. Lord, sa bawat isa na nakinig, Panginoon, you know them, Lord. You know their desires, O God. You know everything, Lord. You know their wants, O God. Alam ko po, Panginoon, na batid mo ang lahat ng bagay. Batid mo rin ang kanilang mga pangangailangan. Lord, sa iyong mapagpalang, mapaghimalang kamay, pinagkatiwala ko po sa inyo ang kanilang mga buhay. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless the works of their hands, O God. At ilayo niyo sila sa lahat ng uri ng kapamakat, disgrasya, Panginoon. Even right now, Lord, na patuloy pa rin namin na kami nakikipaglaban sa pandemic, O God. Lord, marami pa po, Lord, ang nagkakasakit. Marami pa rin, Lord, ang nagpapositive, Panginoon. But we pray, O God, na patuloy kang kumilos sa bawat isa. Cover each and every one of us, O God, with your most fresh blood, Lord. At sa lahat, Lord, ng kasakit, nawa silang lahat, Lord, ay makaka-recover, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang lahat ng mga doctors, nurses, Lord, ang lahat ng mga frontliners, Panginoon. Patuloy na samahan nyo sila. Patatagin mo sila, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, patuloy nang maranasan ang joy, ang kagalakan sa kanilang ginagawa ng paglilingkod nila sa kapwa, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Sa iyo po namin, Lord, patuloy ipinagkatiwala ang lahat ng bagay. We thank you and we bless you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Marami pong salamat at naway patuloy tayong magtitiwala sa Diyos. God bless you more.